Shoutout pala sa isa pang sumali sa miyembro ng medyo malakas na nilalang, ngayon dalawa na kayo na medyo malakas na nilalang, salamat sa pag-avail mga bossing. Sa pagpapatuloy ng kwento, matapang na inilabas ni Lee Robang ang kanyang baril at itinapat ito sa ulo ng gangster. Nang makita ng lahat ang tagpong yun, halos hindi makapaniwala si Tong Shinba at Guo Kiki, na ngayon lang nasaksihan ng isang babaeng handang pumatay sa kalsada. Nagpumilit si Liu Tai na pigilan ang kanyang kapatid, subalit kasabay ng putok ng baril ay dumaan ang bala sa tainga ng gangster at nagdulot ng matinding takot. Ipinaliwanag ng gangster na siya ay pinilit lamang, ngunit mabilis na ibinunyag ni Liu Tai ang buong pangyayari. Noon lamang nabawasan ang galit ni Lee Robang at agad siyang yamakap kay Wen at hinalikan ito ng mariin sa harap ng lahat. Nagulat ang mga tao at nagbulungan. Kinilala nila si Lee Robang bilang isang babaeng walang inuurungan, at lalo pang napagtanto ng lahat kung gaano siya kaiba. Si Guo Kiki naman ay lihim na humanga, iniisip na siya nga ang alamat na pinakamatandang anak na babae ng pamilya. Samantala, ipinaalala ni Liu Tai na dalhin si Young Master Tong sa ospital at ingatan ang babaeng kasama niya, sapagkat siya ay kinikilalang kasintahan ng kanyang bayaw. Kinagabihan, nagpasya si Lee Robang na huwag magpahintulot ng kahit anong panggambala. Ipinahayag niya na nais niyang makasama si Wen nang walang hadlang, at nagpaubaya si Wen sa kanyang kagustuhan. Sa kanilang pagbabalik sa silid, mabilis na umigting ang init ng kanilang sandali, at mariing inihayag ni Lee Robang na nais niya ng tradisyonal na paraan ng pagsasama, walang anumang kontrasepsyon. Kinabukasan, iniulat ni Liu Tai kay Wen na nanatiling ligtas si Tong Shinba sa ospital matapos ang overnight observation. Bagamat walang malubhang pinsala, minabuti ng mga doktor na masuri siyang mabuti bago pauwiin. Pagdating sa ospital, ipinahayag ni Shinba na nasa mabuting kalagayan na siya, ngunit hindi natuloy ang kanilang usapan dahil tumunog ang telepono ni Wen. Si Uncle Le ang nasa kabilang linya, at diretsahang tinanong kung ilan pa ang kababaihang kasama sa buhay ni Wen bukod kay Lee Robang. Tapat na umamin si Wen na mabilis ang impormasyon ng matanda at hindi niya itinanggi ang katotohanan. Ngunit iginiit niyang hindi mahalaga ang bilang, kundi ang kanyang pag-aalaga kay Robang. Pinahayag ni Uncle Le na mula noon ay iiwan na niya kay Wen ang paghawak sa kaso nitong Shinba at hindi na siya makikialam. Kung mayroon mang pangangailangan, ipapasa na lamang kay Liu Tai upang tugunan. Matapos ang tawag, nilapitan ni Lee Robang si Wen at tahimik na nag-usisa tungkol sa kanilang napag-usapan. Ipinaliwanag ni Wen na ginamit ng kanyang ama ang isang uri ng pagsubok upang makita kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal kay Robang. Nang dahil dito, kinailangan niyang ipakita ang kanyang paninindigan at pangunawa, bagay na lalo pang nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Sa huli, nagbalik si Wen sa kanilang tahanan, sinalubong ang mga bisitang sina Young Master Lee, Tong Shinba, at Guo Kiki. Maingat niyang inalok ang mga ito ng prutas at tsaa, tanda ng kanyang pagiging mabuting tagapagsalita sa gitna ng mga pangyayari na kagabi lamang ay puno ng tensyon at panganib. Hinawakan ni Wen ang kamay ni Shardy at dahan-daang tinanong kung ano ang gagawin nito. Tahimik na ipinaabot ni Shardy na nais niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Nagsimulang mag-alok si Shardy na maghain ng tsaa, magbuhos ng tubig, at maging magluto para sa lahat dahil wala namang ibang ginagawa at gusto niyang makibahagi. Ngunit mariing ipinahayag ni Wen na hindi ito kailangan, sapat na ang kanyang presensya upang mag-alaga sa mga bisita. Hindi nagpatinag si Shardy at muling iginiit ang kanyang kagustuhan, kaya napagkasunduan na siya na lamang ang mag-aasikaso sa kusina at sa paghahain habang sina Wen at ang iba pa ang mag-aaliw sa mga dumalo. Habang naglalakad palayo si Lee Robang, napabulong siya sa sarili na sa susunod ay maghahanda siya at magluluto ng isang masarap na putahe na pagdiriwang para sa lahat. Sa paglapit ni Wen, agad na lumapit si Young Master Tong at marahang nag-alok, nais niyang matuto ng sining ng pakikipaglaban at naisin si Wen bilang kanyang guro. Ikinwento niya na noon ay inakala niyang kathang-isip lamang ang tinatawag na Wool Warrior, subalit nang makita niya si Wen kagabi ay nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, tunay at di magkakamali ang galing na namataan niya. Nagpangako siyang magsisikap, handang magbayad ng matrikula at maglaan ng panahon para magpakilala sa disiplina. Bagaman nag-atubili sandali si Wen, pinayuhan ni Wen ang binata na magpahinga muna at unahin ang paggaling, ang pag-uusap tungkol sa pagtuturo ay ipagpapaliban ng ilang araw. Samantala, sa Donghai Airport, tumawag si Ding Ruong kay Lee Robang at mariing ipinahayag na darating siya kinabukasan at nag-anyaya ng hapunan.
Tinanggap ni Lee Robang ang tawag ng malamig at diretsyong itinanggi ang imbitasyon, nagpatapos ng pag-uusap sa pamamagitan ng pagputol ng linya ng may determinasyon. Nag-utos si Liu Tai na huwag padalos-dalos at maghanda na lamang, dahil ayon sa kanya ay may maingat ng plano. Ipinag-utos ni Lee Robang na pumunta siya sa opisina pag-alis, habang si Shi ay mananatiling nakaantabay sa tahanan para sa posibleng pangangailangan ni Young Master Tong. Habang naglalakad palayo si Wen, tumalima ang isip niya sa hamon ni Ding Ruong at alam niyang nagsisimula pa lamang ang laro sa pagitan nila. Tinawagan niya ang kanyang koneksyon at humiling ng impormasyon tungkol sa sasakyan na ginamit ng mga taong kasabwat kahapon, mabilis na siniyasat ang mga kamera at inulat na natunton ang lahat ng kotse. Pinadala ang plate number sa WeChat ni Wen at agad siyang tumawag kay Wu Yeong, tumatakbong kaalyado sa mga ganitong usapin, at hiniling na subaybayan ang destinasyon ng mga sasakyan. Hindi nagtagal ay nagbalik ang sagot, ang huling lokasyon ay nasa hilagang bahagi ng Congan Road. Gamit ang laptop, pinag-aralan ni Wen ang mapa at pinagsama-sama ang mga posibleng lokasyon. Ang Heather Grand Hotel ang pinakamatibay na kandidato sa mga kahilingan at limitasyon na nakita niya. Tinukoy niya ang Room 616 bilang pinakamarapat, nagplano ng maliit na sorpresa bilang paghahanda sa pagdating ni Ding Ruong. Sa oras na iyon, nagulat ang sinuman sa loob ng hotel nang biglang mawala ng kuryente at tumigil ang supply ng tubig dahil sa naka-schedule na maintenance, sinabing maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 oras bago maibalik ang serbisyo. Dumating si Ding Ruong at nagpaalam ng panandalian, ngunit nang makita ni Wen ang plaka ng kotse na lumabas, napagtanto niyang umalis na ang buong fleet, oras na para kumilos. Nagbihis ng guwantes si Wen at tahimik na pumasok sa kwarto ng hotel upang maghanap ng nais niyang makita. Binuksan ang aparador, sinilip ang ilalim ng unan at bawat sulok, hanggang sa matagpuan ang isang malita. Sa ilang numerong pinaloob sa password ay agad niyang nabuksan ang bag at inilagay ang laptop sa kanyang harapan. Marami ng beses niyang nakita ang mga dokumento rito, subalit hindi siya mapakali hanggang hindi niya kinokopya ang mahahalagang datos. Kasama sa mga ito ang babala hinggil sa paggamit ng isang baril, payong hindi gamitin kung maiiwasan. Dahan-dahan niyang kinopya ang lahat ng impormasyon at pinawi ang anumang bakas na maaaring tumuro sa kanya. Sa sandaling kumpleto na ang gawa, may bahagyang ngiti sa kanyang labi habang inihahanda ang susunod na hakbang sa pakikipagsapalaran na mag-uugnay sa kanya at kay Ding Ruong. Hindi nagtagal, sinalubong siya ni Wu Yeong, sandali silang nagpalitan ng init bago muling bumalik sa kanilang mukha ang seryosong usapan. Habang naglalakad palayo, ipinadala ni Wen sa pribadong email ni Old Man Le ang isang dokumentong kinuha mula sa laptop ni Ding Ruong. Nang mabasa ng matanda ang nilalaman ng email, napanganga siya at muntik na mahulog ang telepono sa kamay. Labis ang kanyang pagkabigla dahil kitang-kita na kayang kopyahin ang nasabing dokumentong yun. Tawag agad ang naganap, at nang marinig ni Old Man Le na buhay pa si Ding Ruong, napawi ang unang takot, ipinalinaw ni Wen na mananatiling ligtas si Ding Ruong sa Donghai, at ang ibang bagay ay nasa plano na niyang ayusin. Binitbit ni Wen ang responsibilidad, at hiniling na huwag munang ipaalam kay Liu Tai ang pagdating ni Ding Ruong, nais niyang panoorin muna ang palabas sa pagitan ni na Boss Le at Ding nang walang sablay. Pagkatapos ng gabing yon, pagod at nanghina mula sa mga nangyari, naglakad si Wen patungo sa inihandang kwarto. Pagpasok, lumuhad at nagpakita ng paggalang ang mga tauhan ni Le Chang. Inanyayahan siya sa loob at ipinakita ang live feed mula sa Tingfang Pavilion, ilang monitor ang nagpapalabas ng real-time na kuha mula sa loob ng lugar. Kitang-kita ang pagitan ni na Boss Le at Young Master Ding, at habang pinapanood ni Wen ang daloy ng kanilang pag-uusap, sinabing hindi layo ang oras ng tamang pag-aksyon. Sa pag-uusap ni Ding Ruong, sinubukan niyang takutin sila gamit ang pangalan ng kanyang unang kapatid na Leo at iba pang pamilyang impluwensyal. Mga boss, malungkot na balita para sa mga nag-aabang nito. Kung mapapansin nyo ay parang may hindi tugma sa kwento dahil yun sa iniiwasan nating makapiright ulit, paulit-ulit na nangyayari ito kaya nakakawala ng ganang tapusin ang kwentong ito. Pasensya na mga bossing hanggang dito na lang ang kwentong ito dahil sa copyright issue. Sa gustong ipagpatuloy ang kwentong ito ay nag-stop ito sa chapter 61. Kayo na po magbasa, pasensya na po at salamat sa mga nakaintindi. Hindi bali mga bossing hahanap tayo ulit ng magandang manhwa na walang copyright. Mahal ko kayong lahat lalong-lalo na yung mga medyo malakas na nilalang na dalawa dyan.